na light to moderate or moderate to heavy rain sa paulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, saturated na yung ilang bahagi po. So talagang malaki pa rin or nandiyan pa rin yung chance ng mga isolated cases ng mga flash flood at landslide. Pag-asa, nagbabala ng mas mataas na posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa Northern Luzon, bunsod ng magkakasunod na bagyo. Ngayon, sinasabi natin, pag-isip-isip tayo kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod ng bagyo, sayang lang yung ating ginawa. So kailangan natin magplano. Rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng mga magkakasunod na bagyo, malaking hamon sa pamahalaan. Climate change, bagong realidad na kailangang harapin, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung ano nila, yung style, di ba? And to make it appear na tayo yung umaatras sa ganitong klase ng invitation. Whereas we've been inviting him for so many hearings already. Now na nagkaroon po ng ganitong decision ng Quadcom to cancel it, then suddenly saka sila appear. Kanselasyon ng pagdinig ng House Quadruple Committee bukas, walang kinalaman sa pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Retired Police Colonel Roy Nagarma na aresto sa California, USA. Bureau of Immigration inatasan na i-facilitate ang pagpapauwi kay Garma sa Pilipinas. Sa pagbubukas po namin ng ating gagawing charity center sa 82 lugar ng Pilipinas na probinsya, mag-aanyaya po kami sa inyo. Bubuksan po namin yon araw-araw. Planong pagtatayo ng charity centers at iba pang public service projects inanunsyo ng UNTV. Mga naging katuwang sa medical at public services, kinilala. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Sarado ngayon ang ilang mga kalsada sa Cordillera Administrative Region bunsod ng pananalasa ng Bagyong Nika. Ito ay matapos ang naitalang insidente ng pagguho ng lupa sa ilang lugar sa rehiyon bunsod ng malalakas na pagulan na dala ng bagyo. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Doctolero live. Magandang hapon Grace, gaano ba kadami ang naitalang landslides diyan sa Cordillera? Yes, June, magandang hapon. Sa talangan ng Department of Public Works and Highways, nasa 50 landslide ang naitala ng DPWH Cordillera. Pero ang mga pangunahing kalsada na nagsara sa 4 na lalawigan dito sa Cordillera ay 5 lamang. Kaya naman kaliwat kanan ang naranasang pagguho ng lupa dito sa Cordillera Administrative Region, pangunahin na nga dito sa Apayao, Kalinga, Ifugao at ng Mountain Province. Dahil dito saradong ilang pangunahing kalsadang bunsod pa rin ng pananalasa ng Bagyong Nika. Sa Ifugao, hindi madaanan ngayon ang Banawe to Alfonso Lista Boundary Road dahil sa major landslide na naitala kaninang umaga. Inabisuhan ang mga motorista na dumaan muna sa alternatibong kalsada sa Tang-ang Tiubao National Road. Sa Kalinga Province, ang Balbalan MDRRMC ay tumutugon ngayon sa pagguho ng lupa sa kahabaan ng Balantoy Poblasyon Section ng Kalinga-Abra National Road sa pananalasa ng Bagyong Nika. Nagtalaga ng mga tauhan at mga kagamitan para magsagawa ng clearing para mabuksan ang kalsada sa traffic para mapadali ang rescue operations at evacuations. So far, dahil po sa present situation na sunod-sunod yung bagyo, ang challenge natin is more on logistics, no? Medyo nauubos na po yung ating mga supplies, no? Logistics in terms of family food packs. Kaya tuloy-tuloy lang po yung pagdating, no, from the national and yung regional, yung pagbigay natin sa mga provinces. Nika. Sa Apayao Province, hindi rin madaanan ang Claveria, Calanasan, Cabugao Road dahil sa road cut at sunod-sunod na mapagguho ng lupa sa lugar.
maging ang Apayao Calanasan Ilocos Norte Road at Pagulpud Adams Calanasan Road. Samantala, sa Mountain Province naman, nagsama-sama ang mga ahensya ng gobyerno at mismong mga residente para sa clearing operation ng Bisao Quirino Ilocos Sur National Road, partikular sa Bangitan section dahil sa mudslide. Kasi maraming nasirang houses, so hinihintay pa natin yung support from the national government, particularly sa NHA and the SUD. So habang wala pa po ito, we have to, dagdagan natin yung capacity ng local government para ma-address yung mga evacuation center. Just in case na kulangin, meron tayong mga available pa na measures, just like the use of tents para po doon sa mga nasa evacuation center. Hindi rin nakaligtas ang Far North Luzon General Hospital and Training Center na nasa lantana noon pang Bagyong Marce. Ayon sa pamunuan ng ospital, ang pansamantalang pagsasara ng Outpatient Department o OPD nito ay dahil sa malawak na pinsalang dulot ng Bagyong Marce. Kaya naman, ang mga pasyenteng nangangailangan ng medikal na atensyon ay pinapayuhan na pumunta sa emergency room o bumisita sa mga kalapit na pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan. Sa ngayon nga, June, ay patuloy pa rin ang clearing operation ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar kung saan naitala ang mga pagguho ng lupa dahil nga nitong Bagyong Nika. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Grace Doc Tolero, nagulat ng live mula sa Baguio City. Umabot sa critical level ang taas ng tubig sa Cagayan River sa may dako ng Tuguegarao City pasado alas 3 ng hapon kanina. Ilang mga bayan sa Cagayan ang lubog na sa baha. Para sa karagdagang detalye at kumpirmasyon ng mga balita na yan hinggil sa sitwasyon doon, makakasupo natin si Governor Manuel Mamba. Magandang hapon po, Governor. Yeah, magandang hapon rin, Jun, at magandang hapon din po sa lahat na nakikinig sa atin sa UNTV. Gov, patuloy pa rin ba ang pagtaas ng level ng tubig diyan po sa Cagayan River hanggang sa ngayon po? Yeah, tama yun, no? Yung Cagayan River at ang tributaries nito ay patuloy pa rin, no? Kasi galing sa Vizcaya, Isabela, Kalinga at patuloy na bumababa dito sa amin. Ganun din yung mga tributaries nito, katulad ng Chico River, Pinakanawan, no, Red River, no. And we're hoping, no, na within these few hours ay mag-peak na ito, baka sakaling pababa na rin. Pero ang critical level ay inabot na kanina at 11. Ang critical level kasi sa Bunton is 11 meters. Ang normal ito is usually below 4 meters at ang alert level is about 8 meters at ang critical level na is 11 meters. Opo. Ang pagkakaalam ko po, Gov, kung tama po ako no, sa mga pagpunta namin dyan, sa mga coverage din namin dati, yung Tuguegarao City is parang nagiging catch basin po talaga ng mga tubig na nanggagaling sa mga iba't ibang mga bayan dyan sa Cagayan. Kumusta naman po ang mga residente dyan? Meron na po ba kayong naipatupad na mga evacuation efforts po? Kahapon pa, no? Nag-uusap kami ni Mayor Ting, no? At preemptive evacuation na tayo, may mga evacuees na tayo sa mga evacuation centers at abang tumatagal, padami ng padami yun as we go along, no? Depende sa depth ng tubig. Hindi naman rumaragasa ito, basta pataas ng pataas lang, no? Habang nagsuswell yung Cagayan River. At ang unang mga affected na towns nga dito sa Cagayan, so of course, Tuguegarao at pababa na yan hanggang sa Alcala, Amulong, gano'n. Yan ang mga Solana. No, so sa level na critical na yan, about 28 na barangays na ng Tuguegarao ang nababaha na diyan sa areas na yan. Opo. Speaking naman po sa probinsya, ilan po mga bayan ngayon ang apektado ng pagbaha? Well, all along the Cagayan River, no, apektado yan ng mga pagbaha. At may mga localized flooding din kami in some areas, no. Basta bumuhos kasi ang ulan, no, katulad kaninang umaga, nagkaroon tayo ng local flooding diyan sa Gonzaga,
talagang rumagasa ang tubig dahil bumaba galing sa Sierra Madre. At of course, yung Abulug River ay talagang minamanmanan din po namin yun. At magkakaroon din po dyan. At nagkaroon na ng mga konting flooding pero palaki ng palaki yan pag hindi huminto. Ganun din dyan sa sa Baggao. Diyan sa Baggao, just kahapon lang, may 4 na bahay dyan na talaga tinangainan ng ang rumaragas ang tubig dyan sa Pared River. So, ganun po yung situation dito because delta nga dito sa amin, at kami talaga yung catch basin ng lahat ng tubig galing sa Sierra Madre, ganun din sa Cordillera, even the Caraballo dyan sa Nueva Vizcaya. Opo, nakikita nga po namin sa mga video rin po na nanggagaling sa inyong pamahalaan na Gov, may mga bahay talaga na bubong na lang nakikita. May mga ulat na po ba mga residente na natrap hanggang sa ngayon o saan niyo po ito dinadala ngayon para kumbaga maipon itong mga residente sa mga evacuation area niyo po? Wala namang na-trap, wala na kasi nag-force evacuation kami kung kinakailangan at preemptive force evacuation din kami. Kaya yung mga underwater na yan, basta hindi biglaan at hindi matigas ang ulo, walang natatrap naman. But meron kaming related na missing na 2 dahil yun nga, habang lumalaki yung tubig, kinukuha nila yung mga logs na pati mga patay na mga baboy o So they try to fish this out sa river, pati sila ay natatangay. So may 2 kaming missing na reported but we have to confirm that pa. And then meron kaming namatay din na sa electrocution dahil sa pare-restore ng mga ng electric lines, may private na electrician na umakyat sa cooperative, yung ng Kagelco, cooperative namin dito, at na-disgrasya din. So, nakakalungkot dahil wala naman ng typhoon kung tutuusin, and yet nagkakaroon pa ng ganito. Kasi kung minsan, deadlier pa yung flood sa amin kaysa yung typhoon itself. Kaya sana inaantabayanan din namin yung pagdating ng another typhoon, yung Typhoon Ophel, na ine-expect natin na mag-landfall by Thursday. Kaya dadasal lang kami na sana huwag pumasok especially dyan sa Isabela, Vizcaya area, at talagang baka maulit yung mega flood na in Ulysses July 4 years ago. November 4 years ago. Talagang mega flood yun. At sana ulit yung ganito. Opo. Kaya nga po sana ang susunod kong tanong sa inyo, paano nyo po naghahanda itong bagyong Ophel na to dahil by November 11 sa pagtaya po ng Pag-asa, magla-landfall diyan sa northern tip ng Cagayan or dito sa bandang Isabela po. Kung sa northern tip ng Cagayan, of course, devastated na rin kami doon. But at least wala kaming flooding na mangyayari. But if bababayan sa Isabela, we will expect the worsening ng flooding namin dito sa Cagayan. Kung diyan papasok yan pag nagdala ng maraming tubig. So we're praying na in the next few days, hanggang bukas, kasi gabi naman ng Thursday yata yung landfall niya, ay medyo bababa na yung tubig ng gusto sa Cagayan River. Gob, nasa inyo po muli ang pagkakataon para sa mga residente na gustong lumikas. Saan po ba sila pupunta? Paano po ba sila makikipag-ugnayan sa inyo pong tanggapan? Well, maganda at ma-organize na yung mga tao namin dito sa Purok, yung MDRRMOs namin at city RRMO namin ay naman dito. Very maganda yung kasi maganda yung samahan, maganda yung coordination nandito. So nagtutulungan talaga. We're used to this, kaya lang kailangan talaga we get yung information na earlier. Anything na information that comes earlier sa amin, nakakapag-prepare naman. In fact, sa Marse, wala namang kaming reported na death. At awa ng Diyos, kahit gabi yung pagdating noon. So, ito lang kasi na nangyari yung
siguro nagtiwala lang sila kaya ito yung nangyari. At ang pakiusap ko sa lahat, no, kung hindi naman tayo nawawalan ng communication, no, palagi nakikinig po sa mga barangay officials natin, municipal officials, sa radyo natin, kahit sa mga national TV natin, at hindi naman ho kami nagkukulang ng pagsasabi sa inyo. Importante lang po, sumusunod po tayo. Katulad kayo, walang klase. No, kaninang hapon, kaninang 4 o'clock din po, nag-declare ng no work lang po si Mayor dyan sa Tugigraw para hindi nakwat. So, early morning po or even tonight, sasabihin din po namin kayo sa inyo, no, kung ano yung mga kailangan paghandaan. No. We're now discouraging yung mga students na pupunta pa sa mga sa Tugigraw or depende kasi, no, at matagal na masyado wala tayong pasok. So tinitignan din po namin lahat ito. Pero kanina wala ring pasok the whole from K to 12 hanggang college. But we will announce, no, very early po para alam natin yung ating mga ginagawa. At makinig po at wag lang po matigas sa ulo. Last na lang, Gob. Meron po ba yung panawagan na agarang tulong na kailangan dyan sa Cagayan ngayon, Gov? Well, nung Sunday, galing si Presidente dito at kami nagpapasalamat sa kanya, no? At kaagad dinalaw naman niya kami at inassure niya kami ng continuous sa tulong kung kinakailangan, no? Especially on the food aspect, no? At of course, yung mga nasirang mga eskwelahan dito, nasirang mga residences, no? About 1,900 plus kasi nasira, totally damaged sa mga houses na reported. We will have to verify that. About 29,000 plus din ang nasira, ang partially damaged. Of course, yung crops reported na rin po lahat yan, no? May mga nakaharvest din pero marami pa rin po. And the President assured us, we are very, very hopeful, no? Lalo na't pumunta siya dito, that hindi kami pababayaan ng ating Presidente. And I am very, very thankful sa pagpunta niya dito sa amin. Alright, maraming salamat po, Governor Manuel Mamba. Amin din pong panalangin sa inyong pong probinsya. Salamat po, mabuhay po kayo. Malaking hamon ngayon sa pamahalaan ang rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad dahil sa sunod-sunod na pagtama ng bagyo sa bansa. Ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang climate change o ang pagbabago ng klima ang bagong realidad na kailangang harapin ngayon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The problem is there is another one, and that promises to be a stronger one. So we just have to continue to prepare. Patuloy ang paghahanda ng pamahalaan sa pagpasok muli ng panibagong bagyo, ang Tropical Storm Ophel. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakapreposition na ang mga relief goods at equipment sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Isang hamon naman sa gobyerno ang rehabilitasyon sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangan balansehin ang pagsasaayos ng mga nasira ng kalamidad at ang ginagawang paghahanda naman sa mga paparating pang mga bagyo. Ngayon, sinasabi natin, mag-isip-isip tayo kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo, sayang lang yung ating ginawa. So kailangan natin magplano. Pero yung mga tao, kailangan na may kuryente, kailangan na may food supply, kailangan na may tubig, kailangan ng ayusin ang kanilang bahay. So this is the balance that this is the tightrope that we are trying to navigate. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo at ang clearing operations sa mga lugar na hirap pang madaanan. Ayon kay PBBM, humaharap sa bagong hamon ngayon ng bansa dahil sa pagbabago ng klima, kung saan nararanasan ngayon ang sunod-sunod na malalakas na bagyo. We don't have a textbook to follow. We don't have a template to follow. It is climate change, and it is the new reality that we are having to face. I don't remember, I've been around for a long time, I don't remember seeing this many typhoons of this strength. Kaugnay nito, may muling panawagan ng Pangulo sa mga residenteng nasa mga delikadong lugar na maaapektuhan ng bagyo.
So everyone, please listen to your local government and authorities who tell you what to do. As soon as the national government can come in, we will come in. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbabala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa mas mataas sa posibilidad na bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar sa Northern Luzon sa mga susunod na araw. Paliwanag ng PAGASA, saturated na ng tubig ang mga lupa doon, bunsod ng mga pag-ulang dulot ng mga nagdaang bagyo. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Kahit na light to moderate or moderate to heavy rain sa paulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, saturated na yung ilang bahagi po. So talagang malaki pa rin or nandiyan pa rin yung chance ng mga isolated cases ng mga flash flood at landslide. Nagbabala ang PAGASA DOST sa mga nakatira sa mga lugar sa Northern Luzon na posibleng daanan ng bagyong Opel sa posibleng pagguho ng lupa at flash flood. Saturated na kasi ng tubig ang lupa bunsod ng mga pag-ulan dulot ng mga nakalipas na bagyo. Bagamat wala na ang sentro ng bagyong Nika sa Pilipinas at inaasahang makakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. Pero posibleng magdulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa Cagayan at Ilocos Norte. Dito rin kasi ang konsentrasyon ng ulan na dulot ng bagyong Nika kahapon. So patuloy pa rin paalala natin sa mga kababayan natin dito, possible pa rin yung mga pagbaha sa mga low-lying areas, sa mga lugar na malapit po sa gilid ng ilog dahil posibleng tumaas yung level ng tubig, sanhi ng mga tubig na manggagaling pa sa mga ilog sa mga karatig bayan. Pagguho ng lupa sa mga lugar naman na malapit po sa mga paanan ng bundok, lalong-lalo na ilang araw na rin nagulan sa Northern Luzon area dahil sa mga previous bagyo na naka-apekto dito. Ayon sa Office of the Civil Defense Region 2, may mga kababayan na tayong umuuwi na mula sa mga evacuation center. Pero hindi pa pinahihintulutan ang mga nasa low-lying areas at mga lugar na may panganib ng landslide. Yun po yung mga areas na talagang susceptible pa rin ay hindi po pinapayagan ng ating local government units kasi lubhang mapanganib po yun. At saka kung natapos na po o dumana po yung bagyo ay hindi pa rin pinapabalik sila kasi yun nga yung pagbaba ng tubig ulan mula sa kabundukan po ay maaaring magdulot ng pagbaha. At kung ito po ay mangyari sa gabi ay lubhang medyo mapanganib po sa ating mga kababayan. Kaya payo nito sa mga LGU, tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Di bali nang tumagal sa mga evacuation center, masiguro lamang ang kanilang kaligtasan. Samantala, lubog na sa baha ang ilang lugar sa Cagayan, gaya ng bayan ng Igig, Amulong, Alcala, Lallo, Solana at Tuguegarao City. Sa bayan ng Amulong, Cagayan, 2 ang nawawala pagkatapos tangayin ng agos sa Cagayan River. Isang 18 anyos na lalaki ang nawala matapos makabitaw sa kinakapitang kahoy habang nangunguha ng kahoy sa ilog. Nawala rin ang 42 anyos na lalaki nang abutan ng rumaragasang tubig sa ilog habang tinatangkang sagipin ang kanyang mga alagang hayop. Nagsasagawa na ng search and rescue operation ang Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team para hanapin ang mga nawawala. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahihirapan na ang maraming mangingisda sa Mercedes, Camarines Norte dahil sa kawalan ng hanap buhay sa kanilang lugar bunsod na magkakasunod na bagyong pumapasok sa bansa. Hiling ng marami, matulungan sila ng gobyerno para muling makabawi sa mga nawalang kita dahil sa kalamidad. Ito ang balita ni Brian Balderahe. Kahapon po, di po kami nakalaot. Sa tama po sa pag-ano lang, ay bahala na po. Kung ano po na makakadiskarte. Mapipilitan pagkasyahin ngayon ni Mang Wilfredo ang 800 pisong kita sa loob ng isang linggo. Si Mang Wilfredo na isang mangingisda sa Mercedes na may 3 anak, hirap na buhayin ng pamilya sa ganitong sitwasyon. Alam niya kasi na matagal na naman siyang hindi makakalaot, bunsod ng paparating muli na sama ng panahon. Si Aling Emma naman na isang magtutuyo,
minamadali na maibilad na ang kanyang mga isda dahil sa oras na umulan na bunsod ng bagyong Ophel, wala na naman siyang kikitain. Ano po talagang maragta, hindi man lang po kami nag-aasa sa dagat. Pag halimbawa po may bagyo, halimbawa po mga 2 semana, mayo man po talagang tios man din po kami. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mercedes, 90% ng kanilang mga residente ay nasa ilalim ng sektor ng pangingisda. Marami sa mamamalakaya dito ay halos 2 linggo nang hindi makalaot dahil sa madalas na pagtataas ng no-sale policy sa lugar bunsod ng magkakasunod na bagyo. Ayon sa LGU Mercedes, ang mga katulad ni Mang Wilfredo at Aling Emma ay kabilang sa 16,000 pamilya na nasa ilalim ng fisheries sector na kadalasang apektado ang pamumuhay tuwing may kalamidad o pagsusungit ng panahon. Aminado ang lokal na pamahalaan ng Mercedes na hindi nila kaya ang tuloy-tuloy na pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong mangingisda. Pero patuloy anya ang kanilang paglapit sa mga ahensya ng gobyerno para makapagbigay ng ayuda. Sa ngayon, nananatili pa rin na nasa state of calamity ang bayan ng Mercedes para mas mapabilis ang tulong sa mga hirap sa hanap buhay. Well, yung ating stocks dyan is meron pa naman tayong natitira kasi nga may mga bagyo pa tayong almost 6 na bagyo pa yata yung parating. Kung ako lang, gusto ko lahat mabigyan eh. Kaso yung ating pondo ng national, pondo ng munisipyo, talagang hindi rin naman sapat. So nagpa-prioritize lang tayo kung sino yung mga dapat bigyan. Gayunman, may plano na ang lokal na pamahalaan ng Mercedes na magsagawa ng Skills Development and Training Program para sa mga mangingisdang apektado ng bagyo. Layo nitong mabigyan ng alternatibong hanap buhay ang mga mangingisda gaya ng pagkakarpintero, welding, driving at iba pa. Yung ating training kasi, ang nakikita ko lang, hindi lang din natin dapat i-train yung mga tao natin dito. Kailangan tulungan din natin sila makakuha ng trabaho na papasukan. Kasi after training, kung wala silang papasukan, wala din. Habang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol may Special Area for Agricultural Development o SAAD program para sa mga mangingisda sa rehiyon. Magbibigay ito ng kasanayan sa mga mangingisda na unti-unting magkaroon ng sariling negosyo gaya ng pag-aalaga ng bangus at tilapia. Bibigyan din sila ng kaalaman sa marketing at enterprise development para makapagbenta ng kanilang mga produkto. Target ng BFAR Bicol na mabigyan ng benepisyo ang nasa 1,300 na magsasaka mula sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Para sa mga mangingisda na nagnanais sumailalim sa SAAD program ng BFAR, makipag-ugnayan lamang sa Municipal Agriculture Office sa inyong mga lugar. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang sarado ngayon ang outpatient department ng Far North Luzon General Hospital and Training Center sa probinsya ng Apayao matapos sa magtamo ng matinding pinsala matapos ang pananalasan ng Bagyong Marce. Sa mga larawang ibinahagi ng Apayao Provincial Government, makikita ang matinding pinsala na tinamo ng ospital bunsod ng malakas na bagyo. Malaking bahagi ng buong ospital ang natuklap sa lakas ng hangin, habang nabasag din ang ilang salamin at nasira ang ilang pasilidad ng ospital. Ang mga pasyente ay inaabisuhan muna na magtungo sa emergency room o sa iba pang pinakamalapit na ospital. Iginiit ng House Quadruple Committee o Quadcom na walang kinalaman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang kanselasyon sa hearing ng 4 House panels na nakatakda sana sa Miyerkules, November 13. Samantala, sinabi naman ng Quadcom na wala itong ideya sa mga ulat na nakalabas na ng bansa si retired police colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Roy Nagarma. Ito ang balita ni Ros Zalicos. I noticed also that there are several comments from the vloggers of I don't know which camp is that, no, saying na wala pong naduduwag dito.
Nagpadala kagabi ng abiso ang House Quadruple Committee o Quadcom sa mga resource person na kanselado ang kanilang pagdinig na nakatakda sana sa araw ng Miyerkules, November 13. Ililipat ang pagdinig sa susunod na araw ng Huwebes, November 21. Kabilang sa pinadalhan ng abiso ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ni Attorney Martin Delgrad III. Ayon kay Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers, ang kanselasyon ng pagdinig ay dahil hindi pa natatapos ang vetting process sa mga testigong haharap sa pagdinig. Pinabulaanan din ng Quadcom ang kumakalat na impormasyon sa social media na canceled ang hearing matapos mapaulat na dadalo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga kongresista, walang opisyal na komunikasyong natatanggap ang Quadcom na makakadalo ang dating presidente sa pagdinig. Hanggang ngayon, as I speak, wala pa ho kami nakukuha confirmation coming from the former president that he is attending if we will push through with the Wednesday committee hearing. Talagang propaganda lang, no? Yung ginagawa nila, lalong-lalo na yung sinasabi nilang pag-attend sa committee hearing ng Quadcom, no? Yun yung nila, yung style, di ba? And to make it appear na tayo yung umaatras sa ganitong klase ng invitation, whereas we've been inviting him for so many hearings already. Now na nagkaroon po ng ganitong decision ng Quadcom to cancel it, then suddenly saka sila appear. Pakiusap pa ng Quadcom sa resource persons. Idaan sa tamang proseso ang pag-aabiso kung dadalo ba o hindi sa pagdinig at huwag sa pamamagitan lamang ng social media. Na-expect din po namin na yung lawyer niya, tatawagan din kami, sabihin sa amin kung makakatin o hindi. Ayon naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, magtutungo sila ni dating Pangulong Duterte sa Batasang Pambansa bukas upang komprontahin ang Quad Committee. Ito ay dahil matapos anyang i-demand ang presensya ng dating presidente ay kakanselahin ang pagdinig ng walang prior notice. Hihilingin din umano nito sa Quadcom na mag-schedule ng marathon hearing ng 10 araw. Samantala, wala namang ideya ang Quadcom kaugnay ng ulat na nakalabas na ng bansa si retired police colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma. We have no idea kung umalis sa bansa, nasa bansa ba, nakaalis na. I have no information. Batay sa ulat, November 7, 2024 umano umalis ng Pilipinas si Garma papuntang Washington, D.C., USA. Noong nakaraang linggo, sinabi ng Quadcom na nakalabas na si Garma mula sa kustodiya ng House of Representatives at nangako itong dadalo sa mga susunod na pagdinig kung iimbitahan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang chairperson ng House Good Government and Public Accountability na cover-up umano sa kontrobersya sa paggamit ng confidential funds ang hindi pagdalo ng ilang opisyal ng Office of the Vice President o OVP sa investigasyon ng House panel. Ayon kay Representative Joel Chua, ang chairperson ng House Committee, ang pinadalo ay walang alam sa paggastos ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education sa ilalim ng termino ng dating kalihim nitong si Vice President Sara Duterte. Muli rin itong iginiit na hindi politically motivated ang pagdinig gaya ng akusasyon ng Vice Presidente. Dahil ang nakikita po namin dito, ang pinapupunta po nila yung mga career officials na sa tingin po namin, hindi naman po sila talagang concern. Yung mga talaga pong mga officials na directly involved dito, parang pilit po nilang hindi pinararating. Parang nagkakaroon po ng cover-up dito po sa issue na to. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na inaresto at nakakulong sa San Francisco, California, USA si dating Police Colonel Royina Garma noong November 7. Ayon sa DOJ, ipinag-utos na ni Secretary Crispin Boying Remulla kay Immigration Commissioner Joel Viado na asikasuhin ang pagpapauwi kay Garma dito sa bansa. Dagdag pa ni Remulla, nagtitiwala silang makikipagtulungan pa rin si Garma sa lahat ng nagpapatuloy na investigasyon. Samantala, sabi naman ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, nadetene si Garma at anak nito matapos makansela ang US visa.
wala siyang hold departure order. She's not been charged with a crime kaya pwede siyang lumabas ng bansa. Kasama niya ang kanyang anak na babae. As far as we know, and it's been verified that she had no departure order, she had a visa. But apparently, in the course of the hearings ng Senate, her visa was canceled. So, nagbaka sakali yata siya na pumunta ron, dumating siya sa Amerika. Ang US Immigration INS, ang US INS, ang nag-flag sa kanya, detain sila, and they are in the process of being sent home back here in the Philippines. Dagdag pa ng DOJ, handa naman silang isailalim si Garma sa Witness Protection Program o WPP dahil mahalaga siyang witness ng House Quadruple Committee. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas pa ang kampanya ng administrasyon laban sa illegal na droga. Inihayag naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na talamak pa rin ang illegal drug trade sa New Bilibid prisons. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. This time we are going heavy on the supply side, chasing after the big guns, the big suppliers, the main men involved in the importation of drugs. Mas palalakasin ng Administrasyong Marcos ang kampanya nito laban sa illegal na droga. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, kabilang ito sa tinalakay nila sa pulong kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ang patawag na pulong ay may kaugnayan na rin sa mas makabagong paraan na ngayon na kalakalan ng illegal na droga kung saan ginagamit na rin ang cryptocurrency. Kasi pataas ng pataas ang seizures on the ground, pero puro maliliit, puro 1 kilograms, 2 kilograms. Obviously, there's something wrong kung puro ganun lang nahuhuli. So, the drug trade is more sophisticated now. They use more sophisticated methods in distribution. They use cryptocurrency to hide their proceeds. So, it's a different war altogether. Sa pulong naman na naganap ngayong araw kasama ang ilang law enforcement agency, natuklasan na talamak pa rin ang illegal drug trade sa New Bilibid Prison. The meeting was between SOJ, the Chief PNP, and the Chief ng PIDEA. Sila nag-usap po tungkol sa number one source ng drug trade is apparently still inside Muntinlupa Jail. And they're taking proactive steps para ialis na yung mga high-value detainees sa loob ng Muntinlupa and setting up a maximum security facility somewhere in the Philippines. Paliwanag ng kalihim, malalim ang problema ng illegal drug trade sa NBP at patuloy na ang ginagawang investigasyon sa mga posibleng sangkot dito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinimulan na ni US President-elect Donald Trump ang kanyang mga pagkilos upang tugunan ang kanyang iconic campaign promise na i-deport ang milyong-milyong illegal immigrants sa Estados Unidos. Kabilang narito ang kanyang pagtatalaga kay Stephen Miller bilang White House Deputy Chief of Staff for Policy na siyang lead author ng matitinding immigration plans ng first Trump administration. Ito ang balita ni Klein Sigman. And they'll put the vicious and bloodthirsty criminals, we're going to get them, we're going to throw them out of the country first. Agad na sinimulan ni President-elect Trump ang hakbang upang maisakatuparan ang campaign promise nito na mass deportation ng criminal illegal immigrants sa US. Itinalaga ngayong araw ni Trump bilang White House Deputy Chief of Staff for Policy si Stephen Miller, isa sa dating advisor nito sa kanyang unang termino. Kilala si Miller bilang lead author ng first Trump administration na mga matitinding immigration plans gaya ng child separation from parents ng mga refugee applicants sa US-Mexico border. Inaasahang magiging instrumento si Miller upang tugunan ang controversial campaign promises ng President-elect gaya ng pagsasara ng mga hangganan ng Amerika. And I will immediately ban all sanctuary cities in the United States of America. We will secure our borders. Samantala, inaasahan ding sasama sa bagong Trump administration si China critic at Florida Representative Mike Waltz bilang National Security Advisor.
habang umiingay ang pangalan ni Florida Senator Marco Rubio bilang State Secretary. Kung matutuloy ang mga nominasyong ito, posibleng makita ang tinatawag na Floridaization sa White House dahil sa dami ng magiging cabinet members ng 47th President na mula sa Florida. Klein Sinca, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itatalaga ng Haiti si Alex Didier Fils-Aimé bilang bagong Prime Minister kapalit ni Gary Conille. Ayon sa isang draft ng Transitional Presidential Council, ang hakbang ay bahagi ng pagtugon sa lumalalang karahasan mula sa mga armadong grupo na kumukontrol sa Port-au-Prince at mga karatig lugar. Tinuligsa naman ni Conille ang resolusyon bilang labag sa batas at konstitusyon. Git nito, walang kapangyarihan ng Council na magtanggal ng punong ministro. Naghahanda na ang Russia at North Korea sa pagsalakay sa Ukraine sa ilalim ng bagong defense deal. Tinatayang 50,000 tropa, kabilang ang 11,000 mula sa North Korea na nakasuot ng Russian uniform ang sasama sa pagsalakay sa Kursk. Ito ay matapos pirmahan ni Russian President Vladimir Putin at North Korea ang isang landmark defense pact na nag-aatas ng mutual na tulong militar. Tinawag ni Putin itong breakthrough document. Ayon sa isang Ukrainian commander, aktibong kalahok ang North Korean troops sa mga operasyon, kabilang ang sa Belgorod region. Inaasahan din ni analyst George Barros na magpapatuloy ang pagpapadala ng tropa mula sa North Korea. Ipapagamit ng Metropolitan Manila Development Authority sa Commission on Elections ang kanilang command center sa Pasig City para sa gagawing monitoring sa idaraos na 2025 midterm elections. Ipapahiram ng MMDA ang mga body-worn cameras maging ang kanilang mga personnel sa COMELEC para makita ang aktual na sitwasyon sa ground sa mismong araw ng botohan at kaagad na makatugon kapag may nangyaring aberya sa mga presinto. Ito ang balita ni JP Nunez. I-deputize po ng COMELEC ang piling empleyado ng MMDA na tutulong po sa pagmamonitor ng eleksyon. Napag-usapan po namin yung ating po mga body cameras na pwedeng i-deploy sa mga critical areas para i-monitor po na maging maayos yung eleksyon. Mas pinalawig pa ng Commission on Elections at ng Metropolitan Manila Development Authority ang kanilang ginagawang pagtutulungan kaugnay sa kampanya at eleksyon para sa botohan sa 2025. Kanina nagkaroon ng MOA signing ang dalawang ahensya sa pangunguna ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia at MMDA Chairman Attorney Romando Artes. Nakapaloob sa MOA na magkakaroon ng full access ang COMELEC sa command center ng MMDA sa Pasig City at ipapagamit ang mga asset nito para sa election-related monitoring. Ayon sa MMDA, ipapagamit nila ang nasa 100 mga body-worn cameras ng ahensya. Dito sa command center ng MMDA, namomonitor nila yung mga body cameras ng kanilang personnel na naka-duty. Sila yung kakatulungin ng COMELEC para makita ng real-time o aktual yung magiging sitwasyon sa gagawing botohan sa 2025. Kabisado na alam na nila. Total, pag sinabi natin gusto namin makita yung lugar na yon, na andun yung mismong traffic enforcer, makikita na namin dito sa Operation Center ng MMDA kung ano ang nangyayari doon sa isang lugar na yan. Total, yung traffic enforcers natin nakakalat naman sa buong Metro Manila. Dagdag na paliwanag ni Chairman Garcia, mas mapapadali ang kanilang pagbibigay aksyon kung makikita nila agad ang magiging problema sa mga presinto sa pamamagitan ng mga body-worn cameras na suot ng mga MMDA personnel. So halimbawa biglang minabalita na lang na may nagkaproblema sa isang elementary school, meron kaming tao halimbawa na nandito sa operation center ni na chairman, pwede namin sabihin, pwede ba paki-zoom in doon sa elementary school? Sino ba yung pinakamalapit na enforcer natin na naandyan? Mapuntahan, makikita, marireport ka agad at kaagad mabibigyan ng action.
Bukod sa monitoring sa command center, magkakaroon din umano ng access ang COMELEC na makita sa cellphone ang mga live video feed mula sa MMDA. Alam niyo kagandahan dito sa MMDA, pwede namin makita kahit sa cellphone. Yung mga nangyayari sa bawat kalsada, sa bawat lugar, kung saan nakadeploy. Yung kanilang mga body camera at saka yung kanilang mobile camera. Sa Metro Manila, wala naman umanong hotspot area o critical areas na dapat magsagawa ng mas mahigpit na seguridad. Pero marami umanong lugar na kailangang i-monitor dahil mas maraming bagong personalidad sa politika na tumatakbo ngayon sa 2025 midterm elections. Samantala, kasabay ng MOA signing kanina, nanawagan si COMELEC Chairman Garcia sa mga politiko na magkaroon din ng sariling inisyatibo na turuan ang mga campaign manager ng tamang pagkakabit ng mga campaign materials. Ito'y dahil patuloy pa rin umanong nagkakabit ang ilang mga tauhan ng mga kumakandidato sa mga unauthorized na lugar para sa pagpapaskil ng mga poster. Sana nga itong mga kandidato, mga political parties, magkaroon sila ng sariling briefing, orientation, training doon sa mga operation kabit nila. Problema, basta na lang kasi pinapabayaan eh. Ilalagay sa ilalim ng LRT, ilalim ng MRT na kabanderitas pa na style. Pagkatapos doon sa mga poste, talaga naman doon pinagkakabit. Yung iba naman pinapako talaga sa mga puno. Kung sila kaya ang pakuan namin ng mga posters. Ang MMDA at COMELEC ay magkatuwang din sa ginagawang mga oplan baklas sa Metro Manila para alisin ang mga campaign material sa di tamang pinaglalagyan nito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Philippine National Police na bibisitahin na rin ng kanilang mga tauhan ang bahay ng mga individual na mayroong lisensyadong baril. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, bahagi ito ng ginagawang paghahanda sa seguridad ng 2025 elections. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Labas nga po ng advisory po ang Civil Security Group with respect po doon sa inspection and verification nga po ng mga license to own and possess firearms as well as yung firearms registration po. This is pursuant of course doon po sa regulatory and rulemaking power of the Chief PNP. Hindi lamang ang mga mayroong expired na lisensya ng baril ang dadalawin ng mga pulis sa kanilang mga bahay. Sa bagong advisory ng Philippine National Police, maging ang mga individual na hindi expired ang lisensya ay bibisitahin na rin. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, uunahing puntahan ng mga pulis ang mga gun owner na mayroong Type 5 license to own and possess firearms o nagmamayari ng mahigit sa 15 baril. Ang magiging implementation po dito ay papadalhan po sila ng letter at start na po yan kahapon ng implementation, and then ang magsasagawa po ng inspection po ay yung pong mga tauhan po ng mga Regional Civil Security Unit. We just want to make it clear, ma'am, na separate po ito, ma'am, doon sa tinatawag po natin na Oplan Katok, na ang Oplan Katok po, ang target po natin doon ay yung mga nag-expired na mga lisensya po at mga firearms registration. Pagkatapos na isa lang sa verification at physical accounting, ang nasa mahigit 2,000 gun owner na mayroong Type 5 LTOP, saka isusunod ng PNP ang mayroong Type 4 hanggang Type 1. Kailangan naman aniyang may paliwanag ng mga gun owner kung hindi nila maipapakita ang lahat ng kanilang mga baril sa inspeksyon na gagawin ng mga pulis. Pupuntahan po sila doon sa kanilang mga bahay. At kung sakasakali po na hindi po sila matatagpuan doon for whatever reason, nag-transfer na po without informing yung FEO na nag-transfer na po sila ng bahay po, and then there is a corresponding administrative action that would be implemented against those holder po na hindi po nagsabi na nagpalit na po sila ng kanilang mga address po. Sinabi ni General Fajardo na ang naturang hakbang ay bahagi ng isinasagawang paghahanda ng PNP para sa seguridad ng 2025 midterm elections.
Alam po natin na isa po doon sa mga election risk factors na lagi nating na-identify to somehow that may somehow influence po yung conduct po ng election is yan po nga mga loose firearms. Although, sabi nga natin, ang subject nga po natin dito ay mga license owners po ay just the same, they are holder nga po ng type 5 license po. So, unahin po sila doon. Para naman kay Volunteers Against Crime and Corruption o VACC President Boy Evangelista, pabor siya dito para sa transparency, subalit may agam-agam na maabuso ito. The intention is good, well intended, pero yung inconvenience na mga law-abiding citizen na nag-comply 100%, no? The reason why na-issuehan tayo. Pero siguro visitation, kulang ng public dissemination and information, in detail. Ibig sabihin, ngayon nila i-roll out ito, pero paano yung pulis papasok sa bahay ko isa-isa? Alam mo naman yung mga pulis, ang approval rating nila ang mababa. Baka mami, alam mo, yung subject to abuse to Paliwanag ng PNP, ang naturang hakbang ay bahagi ng pagpapalakas ng gun control measures at pagpupromote ng responsableng pagmamayari ng baril na nakasaad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakipagpulong ang Makabayan Bloc sa Commission on Elections sa COMELEC ngayong hapon kaugnay ng nalalapit na 2025 midterm elections. Kabilang sa ipinabot ng grupo na aksyonan ng komisyon ang issue ng red tagging sa panahon ng halalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Nagiging biktima kami ng red tagging. Kaya hindi ito fair para sa amin at para din sa ibang mga kandidato na nare-red tag. Umaasa ang Makabayan Bloc na sa darating na 2025 national and local elections ay mawala na umano ang issue ng red tagging. Ito ay nagagamit umano para atakihin ang mga nagpapahayag lamang ng kanilang mga politikal na mga pananaw at saloobin. Batay sa desisyon ng Korte Suprema, ang red tagging ay paraan ng harassment at intimidation. Kapag na-red tag ay maaaring maging target ng mga vigilante at kahit ng state agents, kaya natatakot ang isang tao para sa kanyang buhay o seguridad. Sa pakikipagpulong ng Makabayan Bloc sa Commission on Elections o COMELEC ngayong hapon, kabilang anya sa ipinarating nila sa komisyon na magkaroon ng panuntunan laban sa red tagging sa panahon ng eleksyon. Kung may basihan ba na umaksyon ang COMELEC laban dito, ay mayroon, no? At recognized ito ng batas natin ngayon. Bahagi na siya ng law of the land and high time na magkaroon ng crackdown doon sa umaatake sa mga mamamayan. Ayon kay Makabayan President at Senatorial Aspirant Liza Masa, malaki kasi ang epekto sa kanila ng red tagging. Sana ay sa eleksyon na ito, mawala na yung red tagging at saka yung mga kung ano-anong mga maling informasyon na nagiging desbentahe para sa amin ng mga progresibo. Sa pinakabagong desisyon ng Korte Suprema, sinabi nito na banta sa buhay ng tao ang red tagging tulad ng pag-uugnay sa isang makakaliwang grupo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang ginang ang humingi ng tulong mula sa Taytay Rizal dahil sa pagkakaroon ng komplikasyon ng pagbubuntis ng kanyang pamangkin. Tumugon ang UNTV News and Rescue sa tawag para madala kaagad ito sa ospital. Samantala, tumulong din ang UNTV News and Rescue sa pagpapalikas sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa Tuguegarao City sa Cagayan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Hello po. Opo.
status po ng patient? Kasi as far as sa kamag-anak po, yung nag-high blood kasi, so hindi ko maalam sa natapia. So as far as surgery hospital, that is communicated. Sige po. Nandiyan po yung relative sa base nyo? Sige po, rolling kami dyan. Okay po. Kasalukuyang nagro-roving ang UNTV News and Rescue Team pasado alas 10 kagabi, November 11, na makatanggap ng tawag mula sa Barangay San Juan Rescue sa Cainta, Rizal, kaugnay sa isang buntis na kailangan dalhin sa ospital. Nagtungo ang tiyahin ng pasyente sa Barangay San Juan Rescue upang humingi ng tulong. Agad namang itinawag ng Barangay San Juan Rescue sa UNTV News and Rescue ang nasabing insidente dahil ang kanilang ambulansya ay kasalukuyan nasa responde sa oras na yon. Agad namang pinuntahan ng team ang ginang at inasistihan ng kanyang pamangkin na nasa isang lying-in clinic sa Taytay, Rizal na hindi maganda ang kondisyon dahil tumataas ang blood pressure nito. Nalaman kong manganganak yung pamangkin ko. Tinawag ako ng kapatid ko sa bahay namin. And then, kailangan siyang ilipat ng hospital dahil nga nag-high blood. And then, nagpunta kami ng barangay. Tapos, yung naghahanap nga ng talaga emergency. Tumawag si Sir Buboy sa inyo, sa UNTV. And then, dumating kayo. Agad na inassess ng rescue team ang kalagayan ng pasyente na si Jenny Rose Asis, 33 anyos na taga-barangay Mahabang Parang, Binangonan, Rizal at minonitor ang kanyang vital signs hanggang sa makarating sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City. Maraming salamat na kayo pa yung naging daan para maano yung pamangkin ko. Madala ng maayos dito kasi ninenervous din ako eh. Hindi ko alam kung ano yung ko kanina eh. Samantala, tumulong din ang UNTV News and Rescue sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa Tuguegarao City dahil sa pananalasa ng bagyong Nika. Bagamat hindi na umuulan sa kanilang lugar, patuloy naman ang pagtaas ng tubig mula sa Cagayan River na siya nagpapabaha sa mga low-lying areas. Kasama ng LGU ang rescue team sa pagpapalikas sa mga apektadong residente sa Balzain East, Centro 11, Tuguegarao City. Dinala ang mga residente sa Balzain East Multipurpose Hall. Kabilang sa tinulungan ng rescue team ay ang isang babaeng 4 na buwang buntis para makauwi at makakuha ng mga gamit mula sa kanyang tinutuluyan na lagpas baywang na ang baha. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso sa mga consumer, magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Nobyembre. Base sa abiso ng Meralco, tataas ng 43 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa pagtaas ng presyo ng generation at transmission charge at buwis na ipinapataw sa power supply. Nangangahulugang ito ng dagdag na 85 pesos sa bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour sa isang buwan. Dagdag na 128 pesos kung 300 kilowatt-hour, 171 pesos kung 400 kilowatt-hour, at additional na 214 pesos kung umaabot ng 500 kilowatt-hour ang konsumo sa kuryente. Iimbestigahan ng Department of Information and Communications Technology ang nangyaring aberya sa GCash kamakailan. Ito'y kaugnay ng naging panawagan ng ilang biktima na bigyang kasiguruhan na magkakaroon ng kaukulang aksyon ang nangyaring unauthorized deduction sa nasabing e-wallet. Subalit ayon sa DICT, nakadepende ang investigasyon sa kooperasyon ng G-Exchange Incorporated dahil ito ay pribadong kumpanya. Ito ang balita ni Mia Alonso. Pag kailangan ho magsampa ng legal na action kung gusto ho nila na mapuwersa ho ang GCash na i-open up nila ang system sa amin. Kami naman ho, kung uutusan kami ng korte, gagawin ho namin ang aming functions bilang the technical advisors of government. Handang imbestigahan ng Department of Information and Communication Technology ang issue hinggil sa unauthorized deduction sa GCash e-wallet kamakailan.
Ito'y dahil sa maraming bilang ng naapektuhan sa umano'y nangyaring glitch sa system. Dagdag pa ng DICT, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa GCash at nakadepende nila ang investigasyon sa kooperasyon ng kumpanya. Paliwanag ng DICT, wala sa mandato ng ahensya na direkta itong imbestigahan lalo pat ang naturang e-wallet provider ay nasa pribadong sektor at nangangailangang ito'y voluntaryong magpasailalim sa investigasyon. Tiniyak naman ng DICT na pagdating sa technical aspect sa system ay matutugunan ito ng ahensya. Nagpapanukala ho tayo ng mga batas, lalong-lalo ho na yung Cybersecurity Act, kung saan po magkakaroon ng oversight functions po ang DICT sa private sector with regards to their systems, especially if the business of these private sectors involve the rights of our citizens po. Ibinahagi rin ng opisyal na naibalik na ng GCash ang nadagdak na pera ng ilang mga naapektuhan. Handa naman ang ahensya na tugunan kung ano pang posibleng lumabas na problema. Sa pagkakaalam po natin, na ibalik na ho ng GCash yung mga pera na naapektuhan ng systems reconciliation nila. Hindi rin ho namin isinasantabi na during that time na nagkakaroon po ng problema ang GCash, marami hong nanamantala sa ating mga kababayan at nag-perpetuate ng scams. Nagpadala ho ng mga text blast. Ang mga hinihingi ay ang mga pangalan nila at financial details nila. Ito ho ay hindi na ho sakop ng siguro ho ng systems glitch na binabanggit nyo ng GCash. However, anuman hong scam ang naranasan ng ating mga kababayan at nawala ang kanilang pera sa mga text scams na to, nandito ang DICT. Maaari ho kayo makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-dial ho ng 1326 para ma-address ho yung mga problema nila. Nagbigay paalala naman ng Department of Information and Communication Technology sa maaaring gawin sakaling makaranas ng kaparehong issue. Unang-una ho, pagdating ho sa mga glitches na yan, maaari nyo hong takbuhan ang sa BSP pagdating ho sa mga e-wallets nyo. Pero pag ho kayo ay na-scam dahil sa mga taong mapanamantala, andito ang inyong DICT, maaari ho kayong, again, ulitin ko, andito ang aming hotline 1326, makipag-ugnayan ho kayo sa amin. Samantala, ayon naman sa official statement ng Bangko Sentral ng Pilipinas, inire-require nila na magbigay ng regular na ulat ang GXI o GCash tungkol sa kanilang aksyon ukol sa issue. Batay din sa statement ng BSP, mag-iimbestiga sila upang tuklasin ang mga posibleng kahinaan ng GCash at susuriin nila kung nasa tamang pagsunod ang kumpanya sa mga regulasyon at polisiya. Dagdag pa ng BSP, kung ang mga naapektuhan ay hindi naging kontento sa naging pag-aasikaso ng GCash, ay maaari nilang i-escalate ang kanilang issue sa BSP online body. Nagbilin din ng DICT na maging mapagmatsyag, mapanuri at maging maingat sa mga personal na impormasyon, lalo na ang banking information. Huwag ho kayo magbibigay yung tinatawag natin na one-time passwords na provide ho ng mga e-wallets na to. At lalong-lalo na ho, huwag kayo makiklik na links that should lead you to phishing sites and to even financial scammers. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ano ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na magpatayo ng mahigit 3 milyong condominium units para sa mga mahihirap. Ngunit naharang ang proyektong ito sa budget deliberation ng Senado. Ayon kay Senator Cynthia Villar, hindi kakayanin ng mga mahihirap ang pagbabayad sa condo unit kahit ito ay may subsidiya mula sa pamahalaan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ito pong government funds heavily subsidizing yung housing programs for the poor. Kaya in the magnitude of billions of pesos. Yun naman pong disenyong... Sabi mo, wala sa budget susingit pa lang sa budget pero ang priority would be the condominium. Na sinasabi mo 3.2 million units by 2028. Yun ang question ko sa DSUD. Bakit pinaprioritize yung middle class when your mandate is to help the poor and the homeless?
Mariing tinutulan ni Senador Cynthia Villar ang pagpapatayo ng condominium para sa mga mahihirap sa ilalim ng Human Settlements and Urban Development o DSUD. Batay sa plano ng ahensya, 3,200,000 condo units ang itatayo sa iba't ibang lugar sa bansa. Layo nitong mabigyan ng maayos sa tirahan, partikular na mga mahihirap sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing o 4PH. Ito ang ipinaliwanag sa budget deliberation ni Senador Risa Ontiveros, sponsor ng panukalang pondo ng DSUD para sa taong 2025. By June 2028, Mr. President, meron na pong housing units construction started at the magnitude of a total of 907,000. And yung maa-address by actual construction completed or started by 2028 ay yung pong 3.2 million. Yun po yung target tugunan ng 4PH program in the total housing gap of 6.9 million. Ngunit kinwestiyon nito ni Senador Villar. I just want the DSUD to reconsider their condominium concept for the poor. Kasi parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin. Paalisin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? Ayon kay Ontiveros, 2,600 pesos ang magiging buwanang bayad sa bawat condo unit. Ngunit tugon ni Villar, hindi kayang bayaran ng naturang halaga ng mahihirap. Whereas if yung lupa dinivide sa kanila, 500 a month lang. Mas safe yun. Bakit tatayuan ng condo? Bunsod ng mga kwestiyon sa pagpapatayo ng mga condo unit para sa mga mahihirap, ipinagpaliban ng Senado ang pag-aaproba ng proposed 2025 budget ng ahensya upang malinawan ang mga issue kaugnay ng naturang proyekto. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika kaninang alas 2 ng hapon. Samantala, inaasahang lalakas pa at magiging typhoon category ang bagyong Ophel na posibleng maglandfall sa Northern Luzon. Ang iba pang detalye ay hatid ni Veronica Torres, weather specialist ng Pag-asa. Ito ang si Toraji o dating si Nika ay lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang alas 2 ng hapon. Ito namang minomonitor nating si Severe Tropical Storm Ophel. Kaninang alas 4 ng hapon ay nasa may layong 780 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 115 kilometers per hour kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Yung update nga natin kay Tropical Storm Toraji at Tropical Storm Manny sa mga susunod din nating mga slide. Ito naman yung nakikita natin na magiging track ni Ophel. So, inaasahan nga natin na posible na siyang maging typhoon category tomorrow evening o hindi kaya Thursday early morning. So, yung pinakamalakas niyang intensity ay posible kapag ka-landfall netong si Ophel at nakikita nga natin na posible itong mag-landfall sa may northern or central Luzon this Thursday afternoon or evening. Sa posible nga tahakin ng mga lugar netong si Ophel, dalawa yung nakikita nating senaryo. Yung isang senaryo ay posibleng mas bumaba pa yung kanyang track at posibleng tumawid sa may northern Luzon area o yung pangalawa naman ay susundan niya itong nilabas nga nating forecast track at magre-recurve at dadaan sa may Cagayan, Batanes, Babuyan area. So, lagi pa rin tayong makiantabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Saan naman din natin yung mga bugso na mga malalakas na hangin bukas sa may Catanduanes. Sa Thursday naman sa may Batanes, Quezon kabilang ng Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at Catanduanes, and by Friday, mga bugso na malalakas na hangin outside sa mga meron tayong signal sa Isabela at northern portion ng Aurora. Ang signal number 1, posible nating itaas this late evening o hindi kaya tomorrow early morning. And during the passage of Ophel nga, ang pinakamataas nating signal na pwede natin itaas na nakikita ay posibleng umabot ng signal number 4. So may kita nga ulit natin sa track na halos lalapit na naman sa may northern Luzon
Luzon area. Kaya kahit nga nabanggit na nga natin nakalabas na si Nika na sa ating Philippine Area of Responsibility, kailangan pa nga rin natin mag-ingat dahil lalapit na naman itong si Ophel sa may Northern Luzon area at posible magdala pa rin ng mga malalakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan. Dito naman tayo sa mga malalakas na pag-ulan. Ito naman ay caused by Bagyong Ophel. So heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan, posible sa may Isabela. So kapag 100 to 200 millimeters of rain, so inaasahan natin ano ba yung mga posibleng mangyari. So numerous flooding events likely, lalo na sa mga urbanized, low-lying or sa mga malapit sa river channel, at yung landslide likely in moderate to highly susceptible areas. Moderate to heavy naman ng mga pag-ulan, 50 to 100 millimeters sa may Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. So ano inaasahan natin kapag moderate to heavy yung mga pag-ulan? So localized flooding possible sa mga urbanized, low-lying or near rivers, at landslide possibly in susceptible na mga areas. And inaasahan nga din natin Thursday afternoon until Friday afternoon, meron na nga tayong inaasahan na mga intense to torrential rains caused by Bagyong Ophel. So intense to torrential rains posible sa may Cagayan, pati na rin naman sa may Isabela. Kapag intense to torrential rains, widespread na incident ng severe flooding at landslide ang inaasahan natin. Samantalang heavy to intense naman sa may Batanes, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. At moderate to heavy na mga pag-ulan, posible sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. So, kagaya nga na nabanggit natin, yung mga kababayan natin sa may Northern at Central Luzon, hindi pa rin pwedeng maging kampante sa paglabas ni Nika dahil may papalapit pa nga rin tayo na si Bagyong Ophel. At ito naman yung storm surge warning, naglabas ulit tayo ng storm surge warning number 1. Ito ay para kay Bagyong Ophel. So merong minimal to moderate risk ng storm surge in the next 48 hours dito sa may ilang bahagi ng Aurora, sa may Isabela at ilang bahagi nga ng Cagayan. Para sa mas detalyadong impormasyon, pwedeng bisitahin ang ating website under tropical cyclone and meron dong storm surge warning. So ano mga recommended actions sa may mga storm surge warning? So stay away from coast or beach, cancel ang maritime activities at lagi pa rin maki-update sa Pag-asa. Ito naman yung update kay Nika, or ito ngayon ay si Toraji, nung nakalabas na siya na ating Philippine Area of Responsibility, siya na si dating si Nika. So location niya as of 4 p.m. nasa 365 kilometers west of Calayan, Cagayan. Nagtataglay ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso up to 105 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. And eto ngang si Toraji, nasa labas na ating PAR. Meron din tayong minomonitor na si Tropical Storm Manny. Ito ay nasa labas din na ating Philippine Area of Responsibility. Ito ngang si Manny, kanina alas 3 ng hapon, nasa layong 2,495 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 75 kilometers per hour at bugso na abot sa 90 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Etong si Manny ay hindi nga natin tinatanggal yung possibility na ito ay papasok na ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Pag ito ay pumasok ng ating PAR, bibigyan natin ito ng local name na Pepito. Na ito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shoutout kina Mary Jane Kangal, Agustin Presente, kayo din po kay Aldi Laurencio. Salamat din kina MJ Riales, Noel Dorosan at Orlando Sebrero. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share.
Narito naman ang salita ng Diyos nating sandigan mula sa aklat ng Efeso 4:31 na nagsasabi, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.